ng mga kumpanya, ng mga plan holders na hindi niremit sa head office. Hinahabol na po namin yan. Nakademanda na po sila ngayon. Sa mga plan holders, magdemanda rin sila dito sa mga tao ito. Kasi po ang PhilAsia kumikilos para sa ikabubuti ng plan holders at ng kumpanya. Hindi na po totoo. Bago po kumilos ang CDA at bago po na ilabas ang Certificate of Registration, meron pong mangilang-ilang ng mga officials ng PhilAsia na nagpapatuloy. But it was only because meron pong order, ang Court of Appeals allowing PhilAsia to continue. Meron pong injunction. So kung kumilos man yung PhilAsia officers at employees sa iba't ibang region para mangolekta sa pangalan ng PhilAsia, ito po ay tugon at ayon sa kautusan ng Court of Appeals. Illegal ba ang kautusan ng Court of Appeals? Hindi sa Court of Appeals kayo magreklamo, huwag sa amin. Ito po, pakilabas lang yun sa TV. Kayong mga nagsasabing kasabot ng PhilAsia, ang CDA at si Atty. Santillan, ang kakapal ng mukha ninyo. Bakit? Bakit? Ituturing ba ninyo makikipagsabwatan ang ahensya ng gobyerno sa kalokohan? Kung tutunay ng kalokohan ito, hindi po mas may integridad ang mga nasa CDA kesa sa inyo mga nagre-reklamo, kesa sa inyo Mr. Pixo at sa inyo pinakikipaglaban. Baka gusto lang yung maging senador, kaya ganyan eh. Marami po silang mga kumpanya. Hindi naman po ito fly-by-night businessman. Di ba iba po ang kumpanya niya at makikita nyo? Ito po galing sa Senate. Meron bang Ayala Group of Companies na nakarehistro? Meron bang Lopez Group of Companies na nakarehistro? Wala rin po. But you go to Meralco, you go to ABS-CBN, you go to Ayala Land, you go to, ano pangalan? Ano pangalan mo? Department store nila? Glorieta man, Glorieta to, Glorieta. Meron bang C Group of Companies? Wala po yun. SM meron. SM Prime Development meron. O, so kung ano-anong pinagsasabihin nila, alam po ninyo, naghahanap lang sila ng damay. Pina-audit ko po kasi ang will daw maraming naipasok ng mga plan holders. Yung mga dinimanda namin mga SABPs, ito po mga nagreklamo ngayon na hindi po nabayaran, hindi po nakaribit yung mga pera. Malaki yung issue po. Landholders, employees, officials, and staff. Ganun po yun. Even now, as we speak, alam ko yung problema nila dyan. Yung mga taong kaharap ko yung kanina doon sa press room, sila po ay patuloy na naninira. Ang sila ang tanong ko, anong kalutasan ang bibigyan sa plan holder para may tuloy ang benepisyo nila? Sige nga, meron pa silang proposisyon. Meron pa silang panukala. Ingawa po sila ng gawa. Bakit sila nagnagawa? Nakakala kung paano ang solusyon. Bibigyan ng kalutasan ang suliranin. Dahil gusto ko nila nakakalapan, kinuha nilang bilyo mula sa kumpanya na hindi na-remit ng premium payments. Sa tingin mo kapatid, nakakatalo pa yung mga SABPs na yan? Ito yung sinasabi nila. I mean, they've been SABPs for a long time. Matagal na silang mga officials. Kung talagang paningin yung pera ng kumpanya at pagkatapos mo lang nakaka-claim, sila mismo doon sa lugar na bubugin na sila. Pero ayan, nakapag-press conference pa sila. Natunayan lamang na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng benepisyo. At kung sinasabi nila ngayon, kasinungalingan na lang. Yours? Kung merong big companies behind PhilAsia, would you think that we'll have this kind of a problem? Wala po. Nag-iisa lang po sila. Ordinaryo negosyante lang naman si Visa Apollo na nagnanais, matugunan
ang pangailangan ng mga plant holders niya. Nagtiwala sila sa kanya. So ayaw niyang mapariwara itong mga plant holders. So sir, dito po yung sinasabi ng mga tao na meron sa para promote PhilAsia, kung mapayag yung mga owners, i-use yung mga names ng big company. Siguro tanongin nyo, kailan ba ginamit ng PhilAsia ang pangalan ng big companies? Na? Sa tingin nyo, papahayag yung big companies na gagamitin ng PhilAsia ang kanilang mga pangalan? Wala akong katotohanan yun. Kasi nung alingan lang po yan, desperado lang po sila. Dito pong ako na maging abogado. Marami po kasi naging abogado ng PhilAsia. Dito lang March o Abril. Nung bumanat na ang SEC, talagang meron ng search warrant. So, naghanap sila ng abogado na maaaring may puso sa Diyos. Bakit may puso sa Diyos? Ako po kasi abogadong bago tayo mag-usap ng problema mo, mag-usap muna tayo tungkol sa Biblia at tungkol sa pananampalataya. Kasi kung wala ka pananampalataya, kahit marami kang pera, walang kwenta kaso mo, hindi ka mananalo. So I have to be convinced that you have God in your heart and in your mind. Otherwise, I don't get you as a client. Ito, nangako sila. And this is now being done. Saan pa kami magpunta, nakikipag-usap sa tao, Biblia po muna pinag-uusapan. Pinag-uusapan ng Diyos. Dahil alam ko na wala akong magagawa dito. Kung wala ang Diyos, sabi ng Roma 8:31 mga kapatid, if God is with us, who can be against us? And if God is not with me, matagal nang tapos ang suliranin ito. Talo na kami talaga. Umiikot kami, yung walang nangalang mas ito. Yung masarap na siya. Yes, opo, perhaps, ano ba yun? Ang problema ko sa pwede ba kayo ng Saturday? Pwede ba kayo Saturday? O Monday na lang, Monday. Ang problema kasi pag Monday, nasa Sambuanga naman kami. Sabi po ng mga taong kausap niya, huwag kayong bababa sa mga lugar dahil galit ang plan holder sa inyo. Yung pala sila ang nagpapagalit. Sila pala nag-agitate. Galing na po ako ng Palawan, galing na ako ng Legazpi, galing na ako ng Davao, Tagum, Nabunturan, Lupon, doon po sa Davao Oriental. Tumatuwa po ang tao na nakakaalam ng plano. So kung meron pala nagagalit, ang nagpapagalit, itong mga tinanggal na opisyalis, ina-agitate ang mga tao para mapagtakpan ng inakaw nila mula sa mga ayon sa kaso sa Mandaluyong Regional Trial. Meron po kami. We are going to submit it to the court, I think, this afternoon or tomorrow. Well, an off-the-cup estimate, hindi po bababa ng mga 7 million. Hindi po, lahat sila. And that is just the tip of the iceberg. Kung if it is 50,000, then let it be. Alam mo bakit? Merong injunction ako na please na pumapayag na ituloy yung negosyo. Sir, magkano yung ano? There is an order from the Lord of Peace. Ang gagawin natin? Sir, magkano yung trust fund ng PhilAsia? Magkano po yung trust fund ng PhilAsia? Hindi na po namin alam kasi kinuha na po ng NBI at SEC yung mga records. Wala po kayong kahit ano? Ang aking estimate, siguro ang trust fund nila should be about 10 million. Estimate. For the whole operation sa buong country? Sa buong bansa na po yung operation? Yes. 10 million? Yes, 10 million. Peso? Pero meron po kami in-offer namin capitalization 150 million. We offered the SEC, but the SEC never acted on it. You ask the SEC. Sabihin nyo sinamali ko, kung hindi totoo. May papel po yan. Bakit ayaw ng SEC na tanggapin ang ino-offer namin 150 million pesos additional capitalization for PhilAsia? Bakit? Gusto nila mamatay ang printing industry. Gusto nila patotohanan na mali ang printing industry upang mabigyan nila ng pabor ang insurance companies at ang mga bangko. Pareho lang ang racket ng printing at ng insurance at ng mga bangko. Bakit sila nagsisiruin sa printing? Bago nila hinigpitan ang printing sa panahon ni Macapagal hanggang panahon ni Estrada na si